tayo ay magsimula sa pamamagitan ng pananalangin. Baka magloko pa ang internet ko. Okay, sama tayo mag-pray. Panginoon, salamat po muli sa gabing ito. Sa patuloy na pagsama, patuloy na paggabay, at sa iyo pong patuloy na pagbibigay ng pagkakataon at opportunity nga, Panginoon, na kami makapagpatuloy sa pag-aaral ng iyong salita. Samahan mo kami at gabayan sa gabing ito. Ikaw po ang magturo sa amin, ikaw ang gumabay sa aming pag-aaral at matuto ang bawat isa. At ito po ay patuloy na magamit sa aming paglilingkod sa iyo at pagbibigay ng karangalan. Pinapagkatiwala namin sa iyo lahat, Panginoon. Samahan po kami kabayan ang mamagi ang mga kasama sa online, nasaan man po silang lugar at ano man ang sitwasyon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Okay. Magandang gabi, Pastor Nanding. Posibleng yung iba ay naka-join, hindi lamang nagme-message. So magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy na ng ating pag-aaral sa gabing ito at atin pong tatapusin ang kabanatang 49, chapter 49 ng aklat ni Isaiah. Tayo po ay nasa verses 25 and 26. Magandang gabi, Sir Irene. At kung meron pa tayong oras mamaya, ay bibigyan natin ng closure ang kabanatang ito. Ating isa-summarize ang lahat ng ating natalakay. Bagamat hindi tayo masyadong nahihirapan sa pagsasarado, dahil ito ay nadidiscuss natin tuwing Sunday. Okay, so balik-aralan natin sumandali ang verses 23 and 24. Ang sabi sa verse 23, ang mga hari ay magiging parang iyong ama at ang mga reyna ay magsisilbing ina. Buong pagpapakababang yuyukod sila sa iyo, tanda ng kanilang paggalang. Sa gayon ay malalaman mong ako nga si Yahweh. Mapapahiya ang sinumang magtiwala sa akin. Yan, yung verse 23, kagaya ng natalakay din natin kahapon sa ating Reflection Sunday, ay nagpapakita na yung mga reyna, yung mga hari ay magsisilbing magulang, ina at ama ng mga Israelita. Pero makikita natin dito yung pagkakaiba. Bagamat sila ay magsisilbing ina at reyna, may binabanggit na sila ay yuyukod sa mga Israelita o doon sa mga tao ng Panginoon. Kaya nagpapakita ito ng pangkalahatang pagbabago ng sitwasyon o reversal, divine reversal na lagi nating binabanggit na yung kasalukuyang sitwasyon ay mababaligtad kung saan yung mga nasa itaas ay ibababa at yung mga nasa ibaba ay itataas. So, ang isang pwede natin sabihin spiritual application nito, yung mga mananampalataya na tila sa kapanahunan natin ngayon ay nagiging maliit or minamaliit, ay mapupunta doon sa kaitaasan, doon sa kalangitan, sa piling ng Diyos. At yun namang mga masasamang tao na namamayagpag sa kasalukuyang panahon ay mapupunta sa kailaliman. Ang Israel ay lagi ng inaapi o pinagtutulong-tulungan ng maraming bansa sa iba't ibang lugar sa Middle East. Pero sa bandang huli ay makikita ng lahat na sila ay pararangalan ng Diyos. At sa pamamagitan nito ay ibibigay nila ang kanilang pagtitiwala at pagrespeto sa bayang ito. At ganoon din sa ating mga mananampalataya. Darating ang panahon kasama tayo ng Panginoong Hesus na mamumuno sa bayan o sa bansa na kaniyang itatatag o sa kaharian na tinatawag nating Millennial Kingdom. Siyempre, ito po ay nandun sa pananaw ng premillennial eschatology. Okay, doon naman sa verse 24, sinasabi dito, mababawi pa ba ang nasamsam ng isang kawal? Maililigtas pa ba ang bihag ng isang taong malupit? Ang talata naman ito ay nagbibigay ng agam-agam sa nagsasalita na sinasabi na yun bang sitwasyon na bagsak na ay mababawi pa ba? Yun bang mga nawalang mga kayamanan o yung mga dignidad at karangalan na napailalim o bumagsak ay kaya pang maibalik. So sa pananaw ng nagsasalita o ng nagtatanong o posibleng sa pananaw nating mga tao ay pwedeng sinasabi natin na wala ng kakayahan o imposible nang mangyari. Pero ang sinasabi dito ng Panginoon, ang lahat ay posible at ang lahat ay
mangyayari ayon sa kaparaanan ng Diyos sa kanyang otoridad at sa kanyang sovereignty. Ayan, okay. Magandang gabi, Ate Alma, sa inyo pong buong pamilya dyan sa San Rafael. At syempre kay Kuya Ricky sa San Pedro. Magandang gabi, kapatid, sa inyong lahat. Ilagay mo, i-loudspeaker mo para marinig ng buong San Pedro ang ating pinag-uusapan. Ikabit mo lahat ng trompa mo dyan sa shop. Okay, salamat po sa inyong lahat. Okay, tayo magpatuloy. Ngayon, kagabi ay natalakay natin yung pinaka sentrong tema ng verses 14 to 24, which is yung pagpapatuloy na pagkalinga ng Diyos sa kanyang mga piniling tao. At naging sentro nga dito yung verses 15 and 16 na nagsasabing, hindi kita malilimutan. Makalimot man ang ina o sa kaniyang anak na kaniyang isinilang or ilinuwal, ang Diyos ay hindi makakalimot sa atin. At ang sabi sa verse 16 ay nakaukit ang ating pangalan sa kaniyang mga kamay. Hindi lang nakatato, kasi kagabit na pag-usapan din natin yung pagkatato. Ano? Ang tato kasi ay sa technology ngayon, kahit nakatato, pwede nang i-extract, pwede nang maalis, natatanggal na. No po? Kahit na yung naka dikit o nakatulok sa ating mga balat. Pero yung salitang nakaukit, naka-engrave, ay parang mahirap yun natanggalin. So ano kaya mangyayari? Ipa-flatten natin yung balat. So lalong mahirap yun at mas masakit. Pero dito ang sinabi, ang terminong ginamit ng Panginoon dito, ayan, salamat Kuya Ricky. Magandang gabi, Sister Ana. Ang ginamit na salita dito ni Propeta Isaiah ay nakaukit. Ibig sabihin, engrave, no? Ipinait. Talagang inukit ang balat ng Panginoon. Pero syempre, alam natin na ito hindi literal. Ibig sabihin, pinapahiwatig lang dito na napakalalim ng pagkakilala at ng pagkakaroon natin ng relasyon sa Diyos. At hindi ito mabubura, hindi ito mawawala anuman ang sitwasyon. So ito po'y panibagong patunay ng tinatawag nating assurance of salvation o kasiguraduhan ng pananampat ng kaligtasan. John chapter 10 verse 10, ano? Mararanasan natin yung pagpapala ng Diyos doon sa kalangitan. Hindi mawawala ang kaligtasan ng bawat isa. At yan po ang pinapanindigan nating lahat and most of the evangelical churches. Kaya talagang mali-mali po yung pananaw ng mga Arminians na ang kasalanan, ang kaligtasan ay nawawala pagka ikaw ay nagkasala. Ayan, dahil ito po ay biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay hindi naman siya bigay-bawi. At ito nga, nakaukit na nga sa kanyang palad ang ating pangalan. Anong mangyayari pagka kung paninindigan natin yung katwiran nila at paniniwala na mawawala ang kaligtasan, paano mo tatanggalin? Everyday, pag nagkasala, tatanggalin ng Panginoon yung ating pangalan sa kanyang palad. Parang, tapos ibabalik na naman pagka kumilala ka na naman. Anong klaseng lohiko ba yan? Hindi ko po kayang ipaliwanag kung anong klaseng pananaw mayroon yung mga uh, Armenians na ito. Ayan po. So, baka kung ano pa ang masabi ko, magtuloy na po tayo sa verse 25. Ang sabi sa verse 25, ang sagot ni Yahweh, ganyan ang mangyayari. Itatakas ng mga kawal ang kanilang bihag at babawiin ang sinamsam ng malupit. Ako ang haharap sa sino mang lalaban sa iyo at ililigtas ko ang iyong mga anak. Ito po ay tugon sa tanong doon sa verse 24, sa agam-agam na binabanggit. Ang talatang ito ay nagsasalita sa pangkalahatang karanasan ng tao sa pagdurusa at pang-aapi at ang pananabik para sa pagpapalaya at kaligtasan. Ito ay isang malakas na deklarasyon ng katapatan ng Diyos at ang kanyang pangako na tumayo kasama ng kaniyang mga tao sa kanilang pinakamadilim na sandali. Pinakapangit, pinakawalang pag-asa, parang bagsak na talaga, pero sa dulo ng lahat ng ito, ang Diyos ay naandyan at kasama at ating maaasahan
anuman ang sitwasyon. Kaya nga sabi dun sa Korinto ay kung saan ka mahina ay doon ako malakas. My grace is sufficient for you. Ayan, actually more than sufficient. Ang mensahe sa talatang ito ay lumalampas sa orihinal na sakop ng kasaysayan kung saan ang bahaging ito ay umiikot. Hindi lamang ito tumutukoy sa mga Israelita na nabihag sa Babylonia at pinangakuan ng Diyos. Sa halip ito ay tumutukoy din sa ating mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon na dating nabihag din sa mundo ng kasalanan. Ayan, so tayong lahat, actually ang binabanggit na pagkabihag sa bayan ng Israel ay yung literal na pagkabihag nila sa Babylonia. Pero dito sa ating sitwasyon, hindi ito tumutukoy sa ating physical na pagkabihag. Sa halip ito tumutukoy sa pagkabihag natin sa mundo ng kasalanan at pagkaalipin. We were bandaged by the sinfulness of the world. At yung pagiging bandage na yun, yung pagkakaroon natin ng bandage na iyon or parang pagka natali na bihag ay pinakawalan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang dugo at yung kanyang kamatayan sa krus. At syempre, siya ay nalibing at muling nabuhay. Nagpapakita na tayo rin ay dapat na malibing sa ating lumang pagkatao at tayo muli ring mabubuhay pagkatapos ng panahon na iyan. Tayong mga yan, binabanggit nga dito, tayo mga mananampalataya na ay lumaya na sa pamamagitan ng biyaya o kagandahang loob ng Diyos na nagdala ng pananampalataya sa atin. Ang ibanghelyo ng Panginoong Hesus na itinuro sa atin at tinanggap natin ng buong puso at pagkatao. Kaya nga lagi nating idinidiin sa napakaraming pagkakataon simula nung nakaraang buwan pa yung kahalagahan ng totoong pananampalataya. At sa mga susunod pa ring linggo ay ididiin pa rin natin at pag-uusapan pa uli natin. Sa kasalukuyang panahon, gaya ng mga Israelita na nakabalik sa Jerusalem, tayo'y namumuhay ng malaya sa kasalanan at naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Sa panahong iyon ay sama-sama niya tayong pangungunahan at ilalagay sa pedestal ng kapangyarihan at kaluwalhatian sa ilalim ng kanyang direktang pangunguna. Salamat Pastor Claude sa paglagay ng 2 Corinthians 12:9. Yan po yung binanggit din natin kanina. Okay. Ang talatang ito, verse 25, ay naghahatid ng mensahe ng pag-asa at pagpapalaya sa inaapi at nasakop ng mga tao ng Juda at sa ibang tao na hanggang sa kasalukuyan ay nasa ilalim pa ng pagkabihag ng kasalanan. Tayong mananampalataya, sabi sa unang Juan, hindi na tayo dapat mabihag sa pagkakasala. Bagamat tayo nagkakasala, pero hindi na tayo dapat maging alipin ng kasalanan. We were freed from those bondages. Dapat ay manatili na tayong malaya, sabi rin sa aklat sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, no? Ayan. Ang talata ay nagsisimula sa pariralang, ang sagot ni Yahweh, but thus said the Lord, ayon sa King James, na nagpapahiwatig na ang mensahe na kasunod ay direktang paghahayag mula sa Diyos. Ito'y nagtatakda ng tono para sa natitirang bahagi ng talata na nagbibigay diin sa banal na otoridad at kapangyarihan sa likod ng pangako ng pagpapalaya. Napakarami na nating natalakay ng mga ganiyang pananalita galing sa Panginoon at sinasabing sinabi ng Panginoon ayon kay Yahweh, ipinahayag ng Diyos, iba't ibang paraan ng pagkasabi. So pag nabasa natin sa Bible ang mga ganyang salita, nagpapakita ito ng sovereignty, ng authority. Ibig sabihin, the rest of the succeeding words or verses ay mayroong matinding otoridad kasi nagmula mismo sa Panginoong Diyos. Ayan. So, familiar na tayong lahat sa mga ganiyang bahagi ng ating Biblia. Ang talata, ang 25 ay nagpapatuloy sa
pagsasalita o sa mga salitang tungkol sa mga bihag na ng makapangyarihang itinatakas o ilinalabas buhat sa pagkabihag at ang biktima o bihag ay babawiin. Ito ay katugunan sa tanong sa talatang 24 na nagsasabing, mababawi pa ba ang nasamsam ng isang kawal? Maililigtas pa ba ang bihag ng isang taong malupit? Ang talatang ito'y nag-iiwan ng pangako ng pag-asa at panibagong buhay kung saan ang kanilang paglaya mula sa pagkabihag ay mangyayari at magtatapos na ang kanilang nararanasang pagkaapi at mga pagdurusa. Alam natin na sa panahon na isinulat itong aklat ni Isaiah, hindi pa nagiging tao ang Panginoong Hesus. Hindi pa niya natutubos ang mundo. Pero sa ating kasalukuyang panahon, nangyari na ang lahat ng ito. Nailigtas napalaya na ang mga bihag. Pero syempre, hindi pa lahat ay meron pang mga kailangan palayain at maligtas. At yan ngayon ang role nating lahat. Kaya kung maaalala natin doon sa John chapter 17, isa sa pinanalangin ng Panginoong Hesus ay ang mga taong pinili ng Diyos pero hindi pa nakakalapit sa Kanya. Ipinapanalangin niya rin at inilapit niya sa Ama na bigyan ng proteksyon. At yan ang ginagawa ng Panginoon. Maating maaalala sa kasalukuyang sitwasyon na yung mga taong dumarating sa bawat simbahan, nananampalataya, yan yung mga taong pinili ng Diyos. No po? At ano man ang maging hadlang ay hindi hahayaan ng Diyos na mapahamak, mapariwara ang mga tao yan. Dadalhin at dadalhin niya yan sa mga totoong simbahan. Samantalang mayroon din naman sa kabilang banda na pinipilit nating dalhin sa loob ng simbahan, makakilala, makapanampalataya sa Panginoon. Pero alam mo yung laging nagwawala, yan. Laging, alam mo yung naisama mo na sa church, nabahaginan mo na ng ibanghelo, naturuan mo na ng lahat, pero bandang huli, mawawala ng gana, aalis. Again, kagaya na dinidiscuss ko kahapon sa preaching, hindi po sila nag-backslide. Sila po ay talagang walang pananampalataya. Hindi po sila na-regenerate. Hindi naman tayo humuhusga. Pero napakalinaw po ng binabanggit sa Bible, kagaya ng sinasabi ni Pastor Nanding, di mawawala ang kaligtasan ng mga anak ng Panginoon. Eh sabi sa John chapter 10 verse I think 28 and 29, hawak-hawak tayo ng Diyos sa kaniyang mga kamay at kailanman o sino man ay hindi makakaagaw sa atin. Eh papaano yun? Kung paano mo ididepensa yung backsliding? No? Eh, ano yun? Dumulas? Tumalon? Ano? Lumusot sa daliri ng Diyos? Kasi hawak-hawak niya sa kamay eh. Eh, sabi nga doon sa verse, hindi ka hahayaan ng Diyos eh. Eh, napakalaki ng kamay ng Diyos. At saka kung sakaling dumulas man, biro mo i-combine natin yung binabanggit sa John chapter 10, 28 and 29 at yung binabanggit doon sa Isaiah chapter 16. Hindi lang basta hawak, nakaukit pa ang pangalan sa kaniyang kamay. Eh, ano pa bang kulang na depensa? Eh, kahit sino magaling na apologist, eh, susuko sa pagpapaliwanag dito eh. Hindi ko rin maintindihan talaga yung iba, bakit pinipilit nilang pangatwiranan yung teolohiya nila na nawawala ang kaligtasan. Ano po? So basta, wag na natin sila intindihin. Basta ang ating paninindigan sa touching lives, and I guess all the Reformed churches and most of the evangelical churches ay naniniwala sa ganitong teolohiya. Or actually, hindi lang ito basta theology. This is the truth about the Bible. And this is the truth about the salvation. Ayan. So, panghawakan po natin. Wala pong matatakot. Kasi nagbibigay ng takot yung mga ganyang sitwasyon. Okay. Sa isa pang praktikal na sitwasyon, okay, ulit. Ang susunod na bahagi ng talatang 25 ay nagsasabi na, ako ang haharap sa sino mang lalaban sa iyo. Dito ay pinahayag ng Diyos na siya ay personal na makikialam sa sitwasyon, makikipaglaban sa kapakanan ng kaniyang bayan, at makikipaglaban para sa kanila laban sa mga umaapi sa kanila. Posibleng hindi ito literal na makikipagdigmaan ang Diyos.
Hindi naman siya maghahawak ng espada o gigilitan niya ng lieg yung mga kalaban. Actually, ito yung inaasahan ng mga Hudyo sa pagdating ng Misayas. Kaya nang dumating yung Misayas na nakasakay sa asno, ay sila ay nagulat. Inaasahan nila nakasakay sa kabayo eh. Kasi yung taong nakasakay sa kabayo, ibig sabihin warrior, lalabanan, papatayin yung mga tao. Ay nakasakay sa asno, ibig sabihin ito yung isang simbolo ng pagiging mababa ang loob. Eh, ganun ang ginawa ni Jesus Christ. Kaya nadismaya ang mga Hudyo. Kaya hindi nila tinanggap si Jesus Christ. Ayan. So, ito'y isang makapangyarihang deklarasyon ng pangako ng Diyos sa katarungan at ang kanyang hindi natitinag na suporta para sa kanyang mga tao sa oras ng kanilang pangangailangan. Hindi literal na pakikipaglaban o pakikipagdigma ang gagawin ng Panginoong Diyos sa mga tao. Sa halip espiritual, sa isang praktikal na sitwasyon sa buhay ng mga mananampalataya, maaaring ito'y tumukoy sa mga bagay na ito. No? Yung pakikipaglaban na binabanggit doon sa talatang 25 ay tumutukoy sa pakikipaglaban ng Panginoong Hesus sa panahon ng kaniyang ministeryo. Maaalala natin na ilang beses na hinatlangan ng kaaway ang kaniyang ministeryo. Una, nung siya ay tinukso ni Satanas matapos siyang mag-ayuno, mayroong panunukso sa kanya para sumuko sa kanya si Jesus. Pero gamit ang salita ng Diyos, hindi nanalo si Satanas. Pangalawa, sa mga pahayag ni Apostol Pedro na pinipigil siya sa kanyang kamatayan. Alam nating lahat na ang dahilan kung bakit naging tao si Jesus Christ o ang Diyos ay para mamatay sa krus at matubos ang ating kasalanan. Pero itong si Apostol Pedro, akala niya ay mali ang ganoong sitwasyon. Kaya ayaw niyang mamatay ang Panginoong Hesus. Eh hindi niya alam na ginagamit siya ng Diablo. Kaya nga tinawag siya ng Panginoong Hesus na Satanas. Ayan. Pangatlo, sa pagtukso sa kanyang personal na damdamin ng kabigatan sa garden ng Gethsemane. Maaalala natin doon na bigat si Jesus Christ. At talagang halos hindi, ayaw niyang isipin yung mangyayaring kahirapan sa kanya na siya ilalatikwin, siya magpapasa ng krus at ipapako. Eh, ikaw na kaya yung mag-isip na ipapako ka sa krus, di ba na? Eh, sino kayang tatanggap nun? Kaya lang, ano ang sabi ni Jesus Christ? Ang kalooban mo, Ama, ang masunod. Ayan. And then muli, nung pagunong huhulihin na siya, ito na naman si Apostol Pedro, masyadong mapusok. Binunot ang kaniyang espada at tatagpasin ang ulo ng mga humuhuli kay Jesus. Eh samantalang hindi niya naisip ang kalooban ng Diyos ay hulihin talaga ang Panginoong Jesus at ipako sa krus. Ayan, so paghadlang na naman sa ultimate purpose or ultimate na calling sa Panginoong Jesus. And then doon sa sitwasyon ng paghusga sa kanya ni Pilato, actually kung i-analyze mo, muntik na siyang palayain eh, kasi wala siyang kasalanan. Kaya lang yung mga tao ang nagsabi na si Barabas ang gustong palayain at si Jesus ang ipako sa krus. So, iyan. Ang mga sitwasyong ito ay sa tingin natin yung mga pagkontra ni Pedro, sa tingin natin ay mukhang mabuti dahil ipinagtatanggol ang Panginoong Hesus. Subalit sa laman at mensahe ng sitwasyon, dapat na mangyari ang kanyang kamatayan sa krus. Otherwise, kung hindi siya namatay sa krus, ay ano na tayo ngayon, di ba? Nananatili pa rin tayong makasalanan, ay nag-aalay pa rin tayo ng mga kinatay na hayop sa templo. Eh, di ba? Ang hirap naman. So may walang misayas na nangyari. Walang salvation na nangyari dahil hindi nagtagumpay. Pero yun nga, dahil inidisenyo ng Diyos at ang sabi niya sa talatang ito ay lalabanan niya ng harapan. So nilabanan ng Panginoong Hesus ang lahat ng kontra sa kaniyang ministeryo. Ang number one na lumalaban doon, syempre, yung Diablo, si Satanas, si Lucifer, kasi ayaw niyang matalo siya. Dahil alam niya na yung kamatayan ng Panginoong Hesus ang tatalo sa kanya. Kasi yung mga tao mapupunta sa langit. Eh, ang gusto niya mapunta tayong lahat sa impyerno. So, ayan. So, tayo ay wagi, nanalo na tayo. Kaya, sabi uli sa unang Juan, tayo ay mabuhay bilang nasa liwanag na. Huwag na tayong bumalik sa kadiliman. Yan. So, yan po ang
nais na ipahiwatig nitong talatang ito. Hayagang lalabanan ng Diyos ang mga taong ito. Siya'y direktang makikialam. At ganoon mismo, literal na physical na nasaksihan ng mga apostol ang Panginoong Hesus na lumaban upang magtagumpay at makamit ang kaligtasan o maipagkaloob ang kaligtasan ng mga tao. Hindi nagpatalo ang Panginoong Hesus, hinarap niya ang labanan upang iligtas ang kanyang mga pinili. Sa huling panahon ng kanyang pakikipaglaban sa mga kampo ng kasamaan na manlilinlang sa mga mananampalataya at sa bayan ng Israel. Sa dulo, ang Panginoong Hesus ay magwawagi laban sa kampo ng kadiliman. So ito naman sa panahon ng Great Tribulation ay alam natin na pupuksain ang lahat ng masasama. Sa wakas, ang talata ay nagtatapos sa pangako na ililigtas ko ang iyong mga anak. Tumutukoy sa mga Israelita at sa ating mga nanampalataya sa Kanya. Ito ay isang matinding damdamin at emosyonal na pahayag dahil ito ay direktang nagsasalita sa puso ng mga tao ng Juda na nahaharap sa tunay na banta ng pagkawala ng kanilang mga anak sa pagkabihag at pagkaalipin. Alam mo yung damdamin na matagal kang nabihag, and finally ay nakalaya ka. Parang parang matagal kang nakulong o napapunta sa isang lugar, sa isang bansa, hindi ka makauwi, and after several decades, siguro pagkaraan ng 10 taon, ay biglang nakauwi ka dito sa bansa mo at nakapiling mo ang iyong pamilya, mga anak, mga mahal sa buhay, di ba napakasarap ng damdamin na ganoon. Nakaka-relate ako kasi sa mahabang panahon na ako ay nagtrabaho sa ibang bansa, alam mo, normally taon-taon, kada taon umuuwi naman, nakakapagbakasyon, pero alam mo yung damdamin pagka malapit na yung magbakasyon o kaya nandiyan ka na sa eroplano, sakay ka na pabalik ng Pilipinas, ang sarap ng damdamin na makakasama muli ang iyong mga mahal sa buhay. Dito, ang pinag-uusapan natin dito, 70 years of captivity. Di ba lalong mas mahirap ito at napakabigat ng damdamin. Ngayon, ang Panginoon ay nangangako at nangako na ililigtas sila. Sa ating kapanahunan, ligtas tayo pero hindi pa natin totally nararamdaman. At pagdating ng takdang panahon na tayo isasama sa kalangitan ng Diyos, doon natin ito totally mararanasan. Kaya ang panalangin ko bilang pastor nyo ay pagdating ng panahon na yun, sana magkakasama tayo doon sa langit. At mawawala na yung lahat ng hinanakit, lahat ng anumang negatibo na nararanasan natin dito sa lupa ngayon, kabigatan, mga nahihiyan, nangaalangan o kung anuman, pagdating sa langit, malaya na tayo magkakasama-sama doon bilang magkakapatid sa Panginoon. Ang pangako ng kanilang kaligtasan at pagpapalaya ay pinagmumulan ng malalim na pag-asa at kaaliwan na nagpapaalala sa kanila na hindi sila kinalimutan ng Diyos at hindi sila pababayaan sa oras ng pangangailangan. Kaya nga yung kanta na hindi kita malilimutan, napakarami ng version na ginawa dyan, yan ay tumutukoy dun sa mga talatang 15 at 16. Sa makasaysayan ding konteksto, ang talatang ito'y nag-iiwan ng napakalaking pampatibay loob at pag-asa para sa mga tao ng Juda habang sila'y nahaharap sa sitwasyon ng pagkawala at pagkaubos ng lahi o pananatiling bihag sa Babylonia. Halos maubos na ang lahi ng mga Israelita pero hindi ito hinayaan ng Diyos. At dito natin mapapag-usapan yung katotohanan ng sinasabi nating remnancy o laging may ititira ang Panginoon. Nagsisilbi itong paalaala sa katapatan ng Diyos at sa pangako niyang ililigtas sila mula sa mga nang-aapi sa kanila. Ang simbolismo sa talatang ito ay mayaman at malalim. Ang imahe ng mga bihag na dinadala at ang mga biktima na inihatid ay nagsasalita sa karanasan ng pagkaalipin at pagkabihag at ang pananabik para sa kalayaan at pagpapalaya. Ang pangako ng Diyos na nakikipaglaban sa mga umaapi sa kanyang bayan ay isang makapangyarihang simbolo ng banal na hustisya at intervention ng Diyos. At ang katiyakan ng pagliligtas sa mga bata ay nagsasalita sa malalim
pangkalahatang pagnanais para sa kaligtasan at kagalingan ng susunod na henerasyon. Kita ninyo hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin ang Israel. Nandun pa rin ang kanyang mga sumunod na salin lahi. At doon sa iba't ibang lugar, kung saan man nandun yung mga orihinal na Hudyo, mga Israelita, ay patuloy pa rin kumakalat at lumalawak ang kanilang lahi. Katuparan pa rin yun ng propesya na sila'y dadami na kagaya ng binabanggit din sa talatang ito. Muli sa pagtatapos ng pagtalakay sa talatang ito, ang mga tema na pumapalob sa talatang ito tungkol sa pang-aapi, pagpapalaya, katarungan at pag-asa. Ito'y nagsasalita sa universal na karanasan ng tao sa pagdurusa at ang pananabik para sa pagpapalaya at kaligtasan. Ang talata ay naghahatid din ng isang makapangyarihang mensahe ng katapatan ng Diyos. At ang kaniyang pangako na tumayo kasama ng kaniyang mga tao sa kanilang pinakamadilim na sandali. Ayan. Okay, Kuya Ricky, ang tanong mo ay pwede mong i-type dito o sa GC at sasagutin natin mamaya kasi hindi kita maririnig ngayon. Pwede pong magtanong. I-type mo lang dyan at sasagutin natin bago tayo matapos. Okay. So, punta tayo sa panghuling talata ng kabanatang ito, ang verse 26. Hihimukin kong magpatayan ang mga umaapi sa inyo, mag-aalab ang kanilang puot at mahuhumaling sa pagpatay. Sa gayon, makikilala ng sangkatauhan na akong si Yahweh, ang makapangyarihang Diyos, ang nagligtas sa Israel. Okay. Ang talata namang ito ay nagpapahayag ng isang makapangyarihan at nakakapukaw na mensahe ng katarungan, pagtubos at banal na paghihiganti. Ito ay nagsisilbing paalalas ng katapatan ng Diyos sa kaniyang mga tao at ang kanyang pangako na puprotektahan at ililigtas sila mula sa mga nang-aapi sa kanila. Ang imahe at simbolismo na ginamit sa talatang ito ay naghahatid ng mensahe ng kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Gayon din ang kanyang pangwakas na tagumpay laban sa kasamaan. Sa partikular na talatang ito, ang Diyos ay nangangako na maghihiganti sa mga nang-api sa kanyang mga tao at upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at otoridad bilang kanilang tagapagligtas at manunubos. Well, nabasa natin sa Bible din yung mga salitang revenge is mine or I will avenge for you. Ay napakaraming bahagi sa lumang tipan. Ano po? Ang mga tema na nasa talatang ito, yung talatang 26 ay kinabibilangan ng katarungan, pagtubos at banal na paghihiganti. Yan, meron palang divine revenge, divine avenge, no? At syempre ito ay magmumula sa Panginoong Diyos. Sa mas malaking bahagi, ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang mga tao. Tinitiyak sa kanila na hindi niya sila nakalimutan o pinabayaan. Sa kabila ng kanilang pagdurusa at pagkatapon, nangangako siya na ibabalik sila at pahihirapan ang kanilang mga kaaway sa pinsalang idinulot nila. Yung binabanggit sa verse 26, medyo mabigat ito, ano? Pakakainin ko sila, ayon sa King James, at papakainin ko sila na nang aapi sa iyo ng kanilang sariling laman, at sila ay malasing sa kanilang sariling dugo, gaya ng matamis na alak, at malalaman ng lahat ng laman na ako ang Panginoon. Ang simbolikong pananalita na ginamit sa talatang ito'y naghahatid ng makapangyarihang mensahe tungkol sa katarungan ng Diyos at sa mga kahihinatnan ng pang-aapi sa kaniyang bayan. Ang mga imahe ng pagpapakain sa mga mga pang-api gamit ang kanilang sariling laman at nagiging dahilan upang sila'y malasing sa sarili nilang dugo ay isang nagpapakita ng malalim na imahe na nagbibigay diin sa tindi ng kaparusahan na naghihintay sa mga nanakit sa pinili ng Diyos. Ang application nito ay hahayaan ng Diyos na kainin nitong mga kaaway ng Israel ang kanilang mga anak. Iluluto nila ang mga laman. Medyo rima rin nakakapangilabot ang sitwasyon na iyan.
Ang pariralang matamis na alak ay simbolo ng kasiyahan at kagalakan na dadalhin ng Diyos sa pagpapatupad ng paghatol sa mga maniniil. Ang paggamit ng imaheng ito ay nagbibigay diin sa ideya ng katarungan ng Diyos ay hindi lamang kailangan kundi katuparan at matuwid. Mangyayari at gagawin at ipapatupad ng Diyos ang katarungan para sa kanyang bayan. Kung mababasa ninyo ang aklat ng Revelations, ng pahayag, na andun lahat kung ano ang gagawin ng Diyos sa kapanahunan ng kapahamakan o kaya yung matinding kapighatian. Ipinapakita sa talatang ito kung gaano kamahal at kahalaga ng Diyos ang mga taong kanyang pinili at gaano niya poprotektahan ang mga ito hanggang sa dulo ng mundo at ng mga panahon. Sa pamamagitan nito, makakaasa tayo ng kasiguraduhan sa ating kinabukasan. Kagaya ng nabanggit natin kanina, yung John chapter 10, 28-29, I think ilinagay dyan ni Pastor Claude ang kumpletong detalye, yung kumpletong talata. Ang sabi doon, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni inuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni inuman sa aking ama. 2 beses na binanggit, mayroong pagbibigay tiin at hindi nagsisinungaling ang Panginoong Hesus. Ang isa pang mahalagang aspeto ng talatang ito ay ang pagpapahayag ng Diyos bilang ang makapangyarihan ni Jacob. Binibigyang diin ng titulong ito ang espesyal na kaugnayan ng Diyos sa bansang Israel at ang kanyang pangako na protektahan at tubusin ang kanyang piniling mga tao. Ang paggamit sa pangalang Jacob sa halip na Israel ay nagbabalik sa pinagmulan ng bansa at nagsisilbing paalaala ng katapatan ng Diyos sa kaniyang tipan sa kanilang mundo. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay isang makapangyarihang deklarasyon ng pangako ng Diyos sa katarungan at pagtubos para sa kaniyang bayan. Ito'y nagsisilbing paalala na papanagutin ng Diyos ang mga maniniil sa kanilang mga aksyon at ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan at otoridad bilang kanilang tagapagligtas. Sa uling panahon ay mararanasan natin lahat ng iyan. Yung proteksyon ng Diyos at tunay na pag-aaruga sa atin. Ang talatang ito ay may kahulugan din para sa mga mananampalataya sa ating kapanahunan dahil ito ay tumutukoy sa sukdulang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kamatayan o pagdurusa ng Panginoong Hesus sa krus, ang mga mananampalataya ay nakatagpo ng sukdulang pagtubos at pagpapalaya mula sa pang-aapi ng mga kampo ng kasamaan o ng kadiliman. Gayon din, ang katiyakan ng Diyos sa huli ay magdadala ng katarungan sa mundo. Muli ay pinapakita ng talatang ito ang walang hanggang pagmamahal at pagtangkilik ng Diyos sa kanyang mga pinili. Tunay na hindi niya tayo kakalimutan, hindi niya tayo pababayaan. Ayan. So yung summary po ng chapter 49 ay bukas na natin i-discuss or tatalakayin. Plus, idudugtong natin sa panimula ng chapter 50. Ayan, kasi mahaba, medyo mahaba rin ito. Napansin ko yung oras natin is 8:41, medyo overtime na po tayo. Yan, bago tayo magwakas, ay meron po tayo ditong online question. Okay, basahin po natin. Ano? Ayan. Ayan. So, salamat Brother Edgar sa iyong pagtulong. Ano po, ayan. Okay, sabi ni Kuya Ricky, yung mga tao po ba na inaapi na sinasabi nyo na igaganti ako Diyos sa mga nang api sa akin, covered ba tayo ngayon, Pastor? Okay. Kung ikaw ay totoong nanampalataya sa Panginoong Hesus, tayo yan, ikaw mismo yan. Covered ka dyan. Pero kung hilaw ang pananampalataya, kung hindi totoong nanampalataya, hindi tayo kasama. Ang unang kasama dyan yung mga Israelita na pinili ng Diyos nung unang panahon pa, plus
yung mga hintil na naging born again Christian. Totoong born again Christian, kapatid, mga kapatid. Hindi yung mga nagkukunwaring born again Christian lang. Hindi yung uma-attend lang sa church o kaya ay kung ano-anong ginagawa. Alam ng Diyos kung sino ang kanyang mga ipaghihiganti. Alam ng Diyos kung sino yung mga naaapi na kanyang itataas sa bandang huli. Ayan. So, salamat sa mga verses, Brother Edgar. God blesses those who are persecuted for doing right for the kingdom of heaven. So, ayan. Napakaganda ng talata na ito. Matthew chapter 5 verse 10. Ayan. Sa mga susunod na pag-aaral natin ay mauunawaan natin ang mga bagay na yan. Kaya lagi nating idinidiin dito sa Touching Lives kung sino yung mga totoong mananampalataya. Kahapon inisa-isa natin yung mga palatandaan doon sa ating discipleship. Kaya napakahalaga na maka-join din tayo sa discipleship. Sa susunod na Sunday, nakakalimutan ko kasi ang discipleship ay gagawin nating video call para makaparticipate din po yung iba. Okay. Sige Kuya Ricky, ano ba ang kailangan natin pag-usapan? Sige. Kailangan nating maunawaan, kailangan yung maunawaan yung tunay na born again Christian. Ano po, ang pagiging tunay na Kristiyano ay hindi lang yung uma-attend sa church kasi marami nga pong huwad dahil akala nila basta umattend dahil isa sa natalakay natin kahapon, ang pagiging mananampalataya ay hindi bunga ng kultura na kasi Kuya Ricky, natatandaan ko, nababanggit mo na dahil yung lolo't lola ng mga anak mo ay Kristiyano na sila, mali po yun. Direkta kong babanggitin mga kapatid. Hindi po namamana ang pagiging mananampalataya kung hindi ito ay individual. No? Ay di ko totoo pong kung namamana ay di ang dami ng Kristiyano lalo. Pero hindi individual po ito, individual na pagkilala sa Panginoong Diyos. Ayan. So, salamat Kuya Ricky sa tanong. Nakakatulong din sa iba na medyo nagugulumihanan pa. So, patuloy lang po kayo magtanong sa mga bagay na nabibigatan kayo or hindi nauunawaan. At sa biyaya ng Panginoon ay sasagutin po nating lahat. I-type nyo lang po sa GC ng Touching Lives ang inyong mga katanungan at marami pong sasagot. Ayan. At para sa kaalaman din po ng iba. Salamat Brother Edgar sa iyong pagtulong. Ano po? Talagang itong si Brother Edgar ay every time. Simula pa noong magkasama pa kami sa trabaho hindi ako pinapabayaan yan eh. Ayan. So salamat kapatid. Okay. So maraming salamat uli mga kapatid sa inyong pagsama, sa inyong aktibong pag-participate sa ating pag-aaral. Nawa ay natuto ang lahat kahit paano may kaunting bagay na napulot. Pagsamahin natin ang pagsamahin ng maliliit na bagay na natututunan natin at yun ay lalawak sa biyaya at gabay ng banal na Espiritu. Salamat po sa inyong lahat. Tayo po ay magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Samahan po ninyo ako. O manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa gabing ito, sa katatapos naming pagtalakay, sa mga bagay na ibinigay mo sa amin, sa mga bagay, Ama, na ah, itinuturo mo sa amin. Kami natututo, lumalawak ang kaalaman namin at sa pamamagitan nito kami patuloy na nakakapaglingkod at nakakapagbigay karangalan sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang mga nakajoin sa online, ang kanilang mga sambahayan, ang kanilang pamilya, at ang lahat ng kanilang makakausap ay makarinig ng salita mo, ng Ebanghelyo, at ang bawat isa sa amin ay gamitin mo sa paghahayag ng iyong kaligtasan, at ang lahat ay magkaroon ng tunay na pananampalataya, ng tunay na pagkakilala sa iyo. At ang lahat ay magkaranas ng buhay na walang hanggan. Salamat po, dakilang Diyos, ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, muli po, maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.